ito na yung bagaso. Yes, sir. Ano na eh. Hindi pa. Doon sa pinakadulo, sir. Mapipiga pa ulit yan. Yes. 5 piga siya. So yung unang water kanina doon, unang piga yun. Yes, Ito sir. pangalawa. Dalawang piga. Ano yung tubig, sir? Ano? Juice ba yan? Yan yung anong water liquid? We term it maceration. Ito yung mga macerate ng first meal, second meal, ganun. Para, okay. So juice ba ito? Ito yung juice. Yes, sir. Yes, sir. Juice. Dami. Parang ang nangyayari kasi, sir, doon sa dulo, ang ginagamit natin is water, hot water or condensate from the operation. So, yung pinagpigan mo doon, yun ang pagpipiga mo sa pang-apat na molino. Then, yung nakuha mong juice, yun na lang ang paghuhugas mo sa susunod na meal. Yung first express juice at doon sa dulo, yun po yung idadalhin natin sa process house to concentrate. And yung bagas, yun po yung papunta doon sa boiler natin for the fuel to produce power sa kayong steam. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Like ito, sir, this is hot water. Ito yung unang ginagamit nating tubig. So, yung mabubulos mong juice dito, yun ang pagbibiga mo naman sa susunod na meal. Parang nagbibiga ka, sir, ng yung. Di ba? Unang muna is the hot water. So, mas magandang mag-extract kapag hot water yung ginagamit. So nagkakaroon talaga ng water muna. Yes, yes. Okay. Nakahaluan ng water talaga. Okay. This is sir, ito na yung final, yung sinasabi natin fiber kanina. Ito na yung bagaso. Yung bagaso na pupunta sa mga boilers natin. Ito yung napigang-piga na to. Yeah, Wala yeah. nang juice to. Yes, sir, wala na po. Pero may konting pa yung traces ng sugar, pero na siya, parang maliit na lang. Dry po siya doon sa taas. Sir, direct na siya papunta sa Diretso gatong na. Manggatong na. Kasi ito yung magpuproduce ng steam, then siya yung magpapaandar ng mga turbines natin to generate power, and also may mga mag-generate din exhaust steam na gagamitin sa operation for the boiling. From the very beginning, nung ginawa yung makina, yung bagaso talaga, part talaga ng pang-gatong or evolution yan na naging gagamitin? Yes, sir. Dati, we use coal. Pero dahil sa nagiging mahal na yung mga ginagamit na so, nadidesign na yung ibang mga boilers natin na
na siya. Gumagamit na tayo ng mga renewables na actually, hindi lang pag-asa kung minsan yung mga supplemental fuel we use also rice bran, cane bran, kasi mahal na ngayon yung mga dyan eh. And also yung environment, kapag gumagamit ka ng mga coal or what, hindi na siya maganda sa environment. Yan yung pagtaka, no? Yung from the field na ang daming foreign materials, nakahalo, tapos magiging malinis. Yes, sir. Magsasama din lahat at the end of the day. So yung juicer na kanina medyo maitim, di ba? Oh, may din. So, mayroon namang proseso sa boiling house. Dahil yung dirt at saka mga buhangin, mga lupa, and other non-sugars, aalisin yan. Ano niya, separate niya. I-separate natin. Then after that, next section is alisin yung tubig naman. Then, i-concentrate na natin to form yung crystals and to grow na magiging magiging sugar. Actually, yung naalis din natin mga lupa dito or the other mga impurities, ginagamit din namin. Actually, we have our organic fertilizer program. Yun din yung ginagamit natin organic fertilizer sa Pabalik din sa farm. Actually, binabalik din sa farm. So going green na talaga tayo. Wow, malaki yung production yun, ng organic fertilizer. Yes sir, nandun siya sa we have our research na nagpo-produce na kami ng sarili naming organic fertilizer. Actually, it's a combination of ash from the boiler, the filter cake, ito po yung mga putik na ginagamit natin, and then some micronutrients na available din dito sa mga waste din dito sa Spray sa mga mounds. Since when pa yun? Yung organic fertilizer? Sir, siguro nung pumasok ako 2010, nandito na siya. Andyan na. Start na. Feeling ko, nasa Tagalog action movie ako, yung naghahabulan Actually sila. sir, dito, noong one, madaming nagkuhan dito. Sila Eddie Garcia, sila Chris Aquino, dahil dati ba kumamos na yung mga dito sila nagkuhan ng film. Madaming mga old movies na Dito ginawa. dito kinuha na sila Dina Bonin. Pag no operations. Pag no operations. Hindi, kahit may operation. Doon sila sa mga Go. Sige, go. Okay. Actually sir, yun yung makikita mo doon, that's our excess bagasse. Yan yung mga, paano ba yan? Yan yung mga Bagaso. excess bagasse na kinuha natin. So, after the operation, yan po yung ginagamit namin to refine, to run our distillery and to refine more. Ito yung mga milk ceremony. Yung napipisa yung sugar, yung mga chinap na king. Ang bango. Bango, no? This is the clarification, sir. So, dito inaalis yung mga sinasabi nating putik, insoluble solids, and mga non-sugars. So, from maitim, ganun na po yung clear na juice na mapuproduce, yung nakailaw na yun. Actually, yung from maitim na kanina, ito na po yung clear juice. Ito na. Yes, sir. Yan na yung juice na malinis. Yan na yung clear juice na naman. Oh, wow. Wala nang, ano yan, wala nang foreign Yes, sir. object, subject. Then yan, dahil matubig pa siya, yung next section naman, yun yung alisin ng mga evaporator, alisin naman na yung tubig. Then, after ma-concentrate, yun na po tayo mag-crystallize. So,
produce the sugar. Anong meaning nito, Sir Al? This is actually the product of the clarification is the clarified juice. So ito yung mga wala ng impurities like the non-sugar, yun yung mga insoluble solids. Putik, mga nasamang mga bagaso, which is yun naman yung Ano kinukulit naman, lilipat niya rito. Ito na yun. Yes, sir, ito. Ito po yung binabalik ulit sa field for the organic fertilizer. Grabe, no? Pero because clarifier yan, pag inalis mo kasi may mga traces pa siya ng asukal. So, rewash, tapos ibabalik ulit sa operation yung juice. Then, para pigang-piga po siya, wala sa traces. So lahat ng sugar talaga Yes, kukunin. Galing. Ang galing. Grabe, oh, ito po yung ano, yung mga dumi-dumi na nasa sugarcane na mula nung hinarvest hanggang doon sa chanap, hanggang doon sa piniga. Ito lahat yung nakahalo. Nakaka-amaze, eh, no? Tao ka mo na separate yung dumi. So after ma-clarify, dito pa siya. Dadaan dito yung hindi na-clarify. Yes, sir. Right after na yung juice, yung parang determined filtrate, Correct. babalik siya ulit dun sa unang process, ma-clarify ulit. Pero itong itim, anong tawag dito? That's the mud. Actually, ito yung mga mud. From the juice. Yes. Ang term namin dito is filtered cake. So, nilalagyan namin ng konting bagas. Yung pa naman makikita niyo, sir, is mayroon siyang mga maliliit na fiber. Correct, correct. This is to enhance lang yung porosity niya kasi hinuugasan natin yan para may siya. Mayroon siyang porosity, mas efficient yung washing natin to lessen yung remaining sugar pa yan. Galing. So sa isang stock, kayang 99% useful, no? Mas madami yung mud dito kapag we are building the mechanical harvested cakes. Kasi Yung mechanical, mas maraming mud. Mas madami sa kasama. Mas maraming traffic. Kung ano, how old yung mga makina rito? Or you keep on upgrading every time and then? Maraming na-upgrade, Sir Buddy, or na-enhance with technology, mga sensors, or yung... But majority is still from The original. Correct. Wow. Especially itong mga structure. Ano po ito? Ha? Ano po Actually, ito? sir, dito sa boiling house, we have 3 sugars. So, yung una is the A, B, and C. Kasi sa unang piga, dito rin, sa unang piga, hindi mo siya makukulek lahat yung asukal. So, iluluto mo na naman ng panibago. Then, tatlong salangan siya para mapigang-mapiga po yung asukal. So, ito yung, this is the C sugar, ito yung pinakahuling extraction. Then, the molasses na mapuproduce dito, ito yung pinapadala na namin sa distillery for the fermentation naman. For alcohol. For alcohol. So sugar na po ito? C sugar, parang muscovado. Muscovado. So masarap to. Yes, sir. Try mo, Sir Buddy. Pwedeng tikman. Try mo yung sugar. Try mo. Parang muscovado. Muscovado. And ito rin sa yung molasses. Yan yung molasses. This is the molasses. Ito na yung final molasses na pinapadala natin sa distillery for the fermentation. Ibig sabihin, pigang-piga na siya. Tatlong boiling na yung panal. Yung taste mo sunod.
Ito yung pwedeng application for agriculture, yung mga pinapakain sa baka. Yes, sir. Opo. Tama po. O yung pang-ferment nila ng mga fertilizer. Yes, sir. Opo. In your case, yung distillery, Yes, sir. ginagawang alak. Ginagawang alak. So lahat ng molasses ninyo for distillery na wala nang lumalabas as molasses. Wala. Okay. Alisin mo muna ito, alisin mo muna. Diba, sabi ko, we have A, B, and C. Aha. Yung nakita natin is the A. C. C. This is the A. Ito yung unang piga. Yan yung favorite ko, Sir Iba Buddy. yung kulay niya. This is the brown sugar. Ito talaga yung brown sugar. The A and B, yun po yung pinapadala natin sa refinery for the refinery. So pa-inferior na pa-inferior kapag nag-extract ka po. Sarap eh. This is A and B sugar. Golden yellow. Yes, yung mga iba, di ba, sir, yung mga pula masugal, medyo mahigit, sir. Because meron tayong refinery na kailangan kasi mayroon kaming standard for raw sugar kasi kailangan natin meron kaming refinery plant, sir. Kapag may tip, medyo mahirapan na tayong pag-refine. So medyo lighter ng konti yung kulay. So dito, the simplification, isi-separate yung crystal at wala. Ang bango. Ang bango. So, clean water to. Sobrang swerte tayo. Inaalaw tayo ni Wano na makita yung buong process. Correct. Hindi to nakikita ng kung sino-sino lang. Oo. With Sir Al. Mechanical engineer ka, Sir Al. Chemical ito. Chemical. So more on sa produkto ka, hindi yung machine. Yes, sir. Yung produkto. More on the operation, process. So ito yung refinery natin, sir. Actually, yung raw sugar natin is 1927 sa na-build. Okay. So, this 2027, mag 100 years. Pero itong refinery natin, sir, na-build siya ng 1960s. Mas nauna siya, and then yung 1960s na siya. So before na-build to, puro brown sugar lang Yes, tayo. yes, yes. So, ang capacity ng refinery namin can produce 8,000 bags per day. Wow. The 8,000 50 kilogram bag. Wow. Ito na yun? Yan na yan. So for delivery na yan? Yes, actually for withdrawal na yan, mga traders or customer na po yung nag-withdraw. Para mas modern to. Akit tayo sa taas, sir. So, from the raw sugar, sir, dito sa Philippines naman, sa refinery. So, basically dito pinutunaw lang siya just to para alisin ulit yung kulay. More on color removal dito. Tapos after that, ulitin na naman yung process. Tutunawin siya ulit. Tinutunaw siya. So, kung makikita nyo talaga, mas lighter doon compared sa nakikita nyo mga raw sugar. Kasi we have our refinery. Kasi kapag masyadong maitim, mahirapan din siyang mag-operate. Okay. So, yan yung mga parang vacuum pa ng tawag namin dyan. Dyan binoboil yung mga liquor or syrup
form the crystal. Para maging white na yun. Pag para nag-form maging- ulit. Yes, So from here, gagawing liquid ulit. Pag nag-form doon, maging white na siya. White na siya. May mga kwan kami dito, sir. We have clarification also. Mayroon kami mga carbon columns dito to remove the color. From here, ganito na yung kulay niya, sir. Golden yan. Ano ka? Malinis na malinis. Just for refining. Pero kaya sinasabi din nila na mas healthy ang brown because meron pa siyang coated with molasses kasi. yung molasses. Ito, that's 99.9 sucrose na siya. Asukal na kapag white. For the raw naman, it's nasa 97 to 98%. So, and then the other 2% is the molasses film na siya. So yung color na tinanggal mo, anong magiging form niya ulit? Molasses ulit? Yes, molasses sir. Pero konting-konti na lang. Pero yung buyer nyo, may white, may brown. Correct. No sir, White lang. lahat ng brown namin is re-refine. Wala kaming... Wala kayong nilalabas na brown. Lahat White lang lahat. But we have B2B pan na ngayon, business to business. Puro business. Kinikater namin normally mga Jollibee, requirement na Goldilocks, one of our partners. And then, well, meron din kaming B2C from business to Business to customer. Yes, meron na kaming mga 1/4 na kilo, 1/2 and 1 kilo. Yung B2C, silang magre-repack. Kami na sir, kami ang nagre-repack. i-repack niya na. Meron kaming auto machine dyan na to pack 1/4 kilo, half kilo, and dito yung mga 1 kilo at saka 5 kilo. Paano yung packaging nila? Sa inyo rin? Sa inyo, Luisita ang pack niya. Luisita, ang brand. Yung brand. Okay. Gusto makita yung kwan naman yung white talaga sir naman. Sige, sige. Mas mabango doon sa Sa kabila. raw, no? Kasi Sa raw. may molasses yun eh. Dito tayo dadaan sir. Kabila. Meron pa. So ito na sir yung white. Ito na yan, white na yan. Ito naman yung final product na refiner. Didiretso na yan sa Yes sir, packaging. dadaan siya na drying kasi may moisture pa yan then babag na po siya. Christian, the department manager na refiner. Dito sir, dito po. Malamig na dito. Dito sir, dito. Malamig na dito. Yan, explain nyo na lang. Ito na siya. Yes sir, it's the... Talagang nakaano na sila kasi finished product na yan. Nakakailang bags kayo? in one Per day? day, fully graded capacity is 7,000 to 8,000 Per day? of 50 kilogram Bags of 50 kilos. Yes. 20,000 times 50. No, 7 to 8,000 7 to 8,000 bags. times 50 kilos. 50. Alright. Yung buong process niya, let's say from pumasok siya doon sa unang binagsak yung sugarcane, di ba yung unang yung krinash, Yes. up to dito, ilang hours yan? From the raw sugar to produce, it takes mga siguro 5 hours. 5 hours. Product, Yes, finished product na siya. na siya.
And then dito, mga 2 hours. Kasi, mga 2 hours maximum. Labas na rin. Lalabas na. Kukunin na ng client. Hindi sir. As produced lang siya. As Pero produced lang. may time kasi na basta kung may withdrawal, din po. Pero from here to finished product, 2 hours. 2 hours. Tapos ano na yun, walang spoilage na yun. Wala na sa loob. Kasi ang sugar actually wala naman talaga sa expiration date. Pero normally mga 2 years ang kanyang 2 shelf years. life. Dapat naubos mo na. Yes. Okay. So nakita mo na yung cane dumping, cane chopping, milling, raw production, refinery, and then refined sugar. Now we will look at the distillation, Sir Buddy. So kung yung molasses paano nagiging alcohol. Zero waste kaya talaga, no? Oo. With zero waste. We want to become go green talaga, Sir Buddy. Yung ibang milling refinery, hindi pa ganito. Halos same process ba yung pagka-refine nila or different mills, different process din? Yun yung isa sa mga trademark ng Luisita. Parang may the grain size is different from other sugar. Mas pino siya pero may mas Oh. Kaya kung minsan mas gusto nilang gamitin yung sugar natin yung sa mga bakeries kasi sabi nila mas matamis daw yung sugar ng Luisita compared sa other sugar. Oo, I see. Tama yan. This is the distillery naman, sir. Actually, si Maan is Sige, pasa natin. The department manager. Pasa natin kay Ma'am. Suot mo to. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.